Good morning po sa lahat. Isa pang riyugto ng ating daily Bible Blessings. Pamagat po ng ating araling ngayong umaga ay ang nakapipinsalang dila. Ang nakapipinsalang dila. Totoo pong marami po sa Biblia na masabing parang kakaiba. Halimbawa po, tulad ng minsan, magkamali ka lang ng salita, papatayin ka na. Sa Malakop, Kapitulo 12, naroon po nilabanan ng mga tauhan ni Jephthah ang mga taga-Ephraim. Sa verse 5, binantayan nila ang ilog Jordan upang hindi makatawid ang mga taga-Ephraim. Kung may nais tumawid at hindi magbigkas ang salitang Shibolet, at sa halip ay sinabing Sibolet, siya ay papatayin. Umabot nga ba ng 42,000 taga-Ephraim ang kanilang napatay. Ngayon po sa ngayon po, maaaring hindi na tayo papatayin dahil sa ating maling pagsalita o pag-pronounce. Aminin natin na kung minsan ating mga salita ay tila nakapapatay. Nakasakit ang damdamin ng iba, nakapanlumo sa isip, at nakawasak ng ugnayan o relasyon ng mga tao. Ay nga po sa Santiago 3:5-6, ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki na nagagawang kayabangan. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy. Sa daigdig ng kasamaang, nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Apoy nito ay mula sa impyerno, sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Kaya pag tayo pinagsinungaling, dahil dito nasira ang tiwala ng mga tao sa atin, ibabalik pa kaya natin ang tiwalang ito? Kapag atin po nilait-lait ang isang tao dahil sa ating galit, sinabing wala siyang silbi at wala siyang kwentang tao, makabawi pa kaya siya sa panilait na yon? Hindi kaya siya sakdulang sumuko na? Kapag atin po siniraan ang pulit reputasyon ng isang tao, sarap ng marami. Kaya ito po hindi totoo, may balik kaya natin ang dati nilang paggalang at paghanga sa taong ito. Iwan natin pong ingatan ang ating nakapipinsalang dila at pananalita. Maraming salamat.